Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Isang mapagpalang araw po sa inyo mga kabarangay. Ito po ang inyong lingkod, SK Mai Salazar, para sa isa na namang mahalagang talakayan ukol sa nalalapit na barangay at SK elections. Kasama po natin ang ating pambansang kagawad, Butch Serrano. Maraming salamat SK Mai and welcome sa isa sa pinakamahalagang episodes natin sapagkat after nitong palabas na ay filing na ng Certificate of Candidacy or COC. Nakaka-excite at nakakakaba na para sa ating mga kandidato. Dito lahat yan sa barangay tayo. Mahalaga nga po ang araw na ito sapagkat ang filing of candidacy o COC ay ito ng August 28 up to September 2. Kaya naman po kasama po natin ngayon ang isang COMELEC official na magbibigay linaw sa mga iilan at natitira ninyong katanungan para mas lalo natin maintindihan ang mga kinakailangan sa darating na mga araw. Yes, SK, at nais naming ipagbigay alam sa inyo na sa darating na mga linggo after ng filing ng COC, ay tututukan natin ang mga bawal na galawan ngayong September 2 to October 19 or ang election period. Papasok na po tayo dito. Bibigyan namin kayo ng mga strategy at bawal na galawan hanggang dumako na tayo sa mismong campaign period on October 19 to October 19 to October 29 rather. Paano ang takbo ng kampanya ninyo? At syempre, nakatutok tayo bandang huli sa araw ng eleksyon. Ano at paano naman ang poll watching strategies at pagbabantay ng boto na kailangan ninyong paghandaan. Antindi, no? Yan ang mga matindi nating mga susunod na mga kabanata. Yes po, Kags Butch. Tutukan niyo po yan mga kabarangay sa ating soon-to-be episode. So without further ado, one of our favorite special guests at maituturing nating bona fide kakampi nating mga kabarangay, Pasig COMELEC Officer Attorney Ronald Santiago or mas kilala siya na Attorney Boom. Welcome po sa barangay Welcome tayo back ulit, po, Attorney. Yun, magandang hapon, magandang gabi sa ating Yes. lahat. Thank you, Kagawad Butch at syempre SK Mai sa pag-imbita muli sa akin sa inyong sa Barangay Tayo Show. Hindi pwedeng wala SKC Attorney Boom dahil alam nyo, umani kami ng isa sa pinakamalaking mga viewership not only sa YouTube pero sa mga televiewers namin, milyon-milyon. Hindi ko alam kung dahil matanong si attorney o nagwagapuhan lang ang ating mga televiewers pero kasama natin dahil ilang araw na lang filing na ng COC. Di ba, SK? Yes po, Kags Butch. At nabanggit nga po natin na napakarami pong mga katanungan ng mga kabarangay Yes. natin. At talagang bawat tanong po, nanganganak din po talaga ng mas maraming kailangan linawin po para sa ating mga kabarangay. Kaya diretso na po natin Diretso sa na natin. una Gera nating na. tanong. Okay. Unang tanong, by now, alam na ng karamihan na declared nga ng Supreme Court na unconstitutional ang batas na pinasa ng Kongreso na postponement of the barangay and SK elections last year. At dahil dito umiksi ang termino ng mga mananalo ngayong BSKE 2023 at isa pa magkakaroon ng 2 elections sa isang taon sa 2025 sa bansa. Kaya po ang COMELEC is now asking the Supreme Court to reconsider its ruling on the postponed barangay and SK polls. Sabi ng COMELEC, baka pwedeng ipagsabay na lang ang barangay, SK, local and national elections sa 2025. So Attorney Boom, pakihimay naman po sa amin kung ano po ang mga nagaganap po dito. Alright, well, salamat SK Mai at nagkaroon kami ng pagkakataon na maipaliwanag ng maayos yung official pronouncement po ng ating ginagalang na COMELEC Chairman George Garcia na kung saan nirerespeto at welcome po yung naging decision po ng Supreme Court patungkol po sa pagde-declare na unconstitutional po yung postponement sa nakaraang barangay elections. Ang sasabi po ng Supreme Court, isa sa mga naapektuhan yung karapatan ng mga Pilipino, kababayan natin na pumili na kanilang leader sa barangay o sa SK. Ang official pronouncement po ng ating ginagalang na COMELEC Chairman ay hindi para questionin ang naging desisyon ng Supreme Court, kundi nagre-reconsider kasi po nagkaroon po ng shortening of term sa ating mga barangay at saka sa ating mga SK officials, assuming na sila po ay mananalo this coming October 30, 2023 elections. Kasi sa batas, 3 years dapat ang term. If you would check, kapag sila po ay naihalal this October 30, 2023 elections,
So, magkakaroon po ng another election sa 2025. So, 2 taon lang ang magiging termino nila. So, by clarifications, may reconsideration to see po kung ano po yung take ng Supreme Court on the shortening of term ng ating mga barangay at SK officials po. Ayan. Attorney, follow-up question lang po. So, ang ibig po sabihin ng kanilang request for reconsideration, tuloy pa rin naman ng eleksyon ngayong October 30, hindi Yes ba? po. Yes po. Tuloy na po. Tapos, so, yung 2 years, ito lang po hanggang 2025. Pero hindi naman na bago. Hindi siya magiging 2-2-2. Pero 2, tapos babalik ko tayo sa 3-3. 3 years. I think 3 that's years term. I think that's one of the reasons kung bakit po nag-file po ang ating kagalang-galang na COMELEC chairman to ensure po na wala pong batas na ma-violate. Because again, shortening of term po ang pinag-uusapan natin. So we want to be clarified. Ano po ba yung take ng Supreme Court? Okay lang po ba na ma-shorten po yung term or we have to stick to what is provided for under the law, which is 3 years term po para sa ating mga barangay and SK officials po. Okay, one last follow-up, Attorney Boom. Itong election natin sa 2025, may national, may local, and then po. sa December, merong barangay. Yes po. Ang sabi ho ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kung pwede raw ipagsabay na. Kasi total naman, mahirap kasi kung ito ay national, katatapos lang, biglang in a few months, 2 months time, 2 buwan lang, magpe-prepare na naman po kayo. In your own personal and professional opinion, mas maganda ba kung ipagsabay na lang natin ang barangay up to the national? Well, this is going to be the first, just in case na mag-happen. Welcome naman po sa akin yan. Why? Kasi po, just recently, we had like pilot testing po ng automated election sa ating barangay. I believe it happened in one of the districts sa Quezon City and another one in Cavite. So, pinag-aaralan po ng mabuti ng COMELEC kung feasible po ba na i-convert po ang ating barangay and SK elections sa automated. And if that would happen, I think it's gonna be better kung pag-isahin para po yung preparation po is magiging mas solid and at the same time po makakapag-focus po kami sa mga mas mahalaga pa akong aspeto ng aming tungkulin bilang COMELEC officers po. Sang-ayon kami dyan. Yes po. Okay po. Next po na question natin, mga kabarangay. Paghain po ninyo na inyong COC, election period na considered from August 28 to October 29. November 29. Yes. Yes. Filing of SOSE ay marami ng pinagbabawal dahil kandidato na po kayo. Under COMELEC Resolution number 10246, bawal na po ang mga sumusunod. Unang-una po dyan, alteration of precincts or establishment of new precincts. Pangalawa, carrying of firearms or other deadly weapons, use of security personnel or bodyguards by candidates, transfer of officers and employees in the civil service, suspension of any elective local officer. Nais po muna namin mag-announce ng COMELEC calendar of activities through resolution numbers 10899 and 10902. Ang mga sumusunod, August 28 to September 2, yan po ang filing of candidacy o COC. August 28 to November 29 ang election period at gun ban. September 3 to October 18, bawal na po ang kampanyahan at October 19 to 28, yan po ang ating campaign period. October 29 to 30, meron na po tayong liquor ban at bawal na po ang kampanya. And October 30, Election Day. November 29, yan po ang last day to file the Statement of Contribution and Expenditures or SOSE. Maraming salamat, SK. May nakikita nyo po sa screens nyo, ha? Pwede nyo namang i-review mamaya or i-replay ninyo or i-post ninyo para hindi po tayo na nalilito. Ngayon, ito, importante, pahihimay natin itong election period, mga bawal, mga prohibitions, ngayong election period kay Attorney Boom, kay Attorney Ronald Santiago. Attorney, ano itong unang-una na pinagbabawal? Alteration of precincts or establishments of new precincts. All right. Okay, I just want to make a clarification and correction at the same time na yung calendar of activities namin po ay nakapaloob sa ating recently promulgated na COMELEC Resolutions 10924. All right, so updated version po siya ng mga batas patungkol po sa ating barangay and SK elections, incorporating yung ating calendar of activities. To answer that, Kagawad Butch, ang iniiwasan po dyan kasi is sa araw po ng election period, magkaroon po ng parang strong influence na magkaroon po ng power po yung ating mga
politiko, yung ating mga government officials na mag-transfer or mag-change po ng any precincts. Nag-set po kami ng deadline just in case po na may mga presinto po na ginamit po last 2022 na hindi na conducive para po sa ating barangay and SK elections. Maaari pong mag-send ng request at a-actionan po siya ng COMELEC. But as far as the election period is concerned, tapos na po natin yung mga deadline na to. And now po, nagkakaroon na lang po ng mga proceedings po para i-approve at pinablish na po namin yung mga existing precincts po na gagamitin po sa barangay and SK elections. Okay, may follow-up lang ako dyan. Kasi may controversial issues ngayon. Yes po. Ang Makati and Taguig. May pinaglabanan sila ng mga barangays. Supposed to be, kiniklaim ng Makati na yung 10 barangays na yun ay matagal na sa Makati. Yes po. Ngayon, na umabot sila sa Supreme Court and the Supreme Court recently decided na yung 10 barangay na yon sa Taguig pala. So nanalo po ang Taguig. Hindi na ho natin pag-uusapan kung ano nangyari, pero nagpoprotesta ho ang Makati at meron pang ang haka-haka na nagalit daw si Mayor Abby Binay at tatakbo na daw siya sa Taguig. Kakalabanin niya yung Mayor ng Taguig ngayon. I don't know, yung mga qualification, magulo na yung mga technical. Pero yun din ho ba kasama, ma-apply natin dito sa alteration na ito? I see. Well, as of this time po, wala pa ho kaming official na pronouncement. But as far as the Taguig and Makati issue is concerned, status quo po tayo. Our Honorable COMELEC Chairman perhaps would issue an official pronouncement regarding that. Kung makakasama po ba yung mga naapektuhang barangay sa October 30, 2023 barangay and SK election. So let's see po. Okay, ngayong election period, ito napakadali lang to. Carrying of deadly weapons. Hindi na ho natin kailangan pag-usapan yan. Basta bawal ho lahat. Panaksak, barel, bawal ho lahat. Not unless na meron kayong written letter of authority from the Commission on Elections na kinakailangan nyo talagang magdala ng barel. At depende yan kung ano hong trabaho nyo. Kung kayo ay police na kinakailangan on duty. Madaling-madali lang ho yan. Tapos ito hong use of security personnel, yung mga dinidetail para sa mga kandidato, bawal na bawal po yan. Kasi ayaw ho nating umabot sa intimidation factor at gamitin. Kasi kalakip niyan syempre may mga baril yan. Kahit batuta, deadly weapon pa rin. Ano ho. Pero ito hong magandang tanong natin kay attorney. Yung transfer of officers and employees in the civil service, paano application po nito? Alright. Well, the moment po na nag-start na po yung election period, may mga prohibited acts na po. So 45 days, 30 days, 10 days, a day before the election, specifically provided po siya sa ating calendar of activities. Ang pinaka heart and spirit po ng prohibited acts na to, kasi ayaw po natin magamit po yung impluensya ng mga incumbent especially para po ma-further yung candidacy nila o yung taong sinusuportahan nila. Kaya po kapag nagsimula na po yung election period sa August 28, pinagbabawal na po yung pagtatransfer, pagpapromote, pagpapadagdag ng salary or even yung pag-hire po ng mga bodyguards po. Kasi again, katulad po na sinabi ni Kagawad Butch, ayaw po natin na magamit yung mga bodyguards na yon na mag-intimidate or mag-steer ng any sort of violence. Kasi po sa election period po, mas pinaigting po yung security. Especially, this is barangay election po. Yes. Parang ganito yan no? Ako si barangay chairman, treasurer ako si May Salazar. Tinakot ko na hindi ka na magiging treasurera pag iba ang binoto mo. At nakita kong meron kayong picture dalawa sa Facebook at hindi pala ako ang sinusuporta mo pero treasurera kita o kaya tanod kita or ano man. Attorney Boom, hindi ko sila pwedeng galawin ngayon, lalo-lalo ng election period, yung mga barangay employees. Well, yes po, as provided for po sa ating calendar of activities na prohibited acts. However, may mga exemptions naman po tayo, Kagawad Butch. You just need to get a written authority from the COMELEC to justify why you need to have that even if it is an election period. Okay. Pero not due to political reasons. Yes po. Basically, hindi pwedeng takutin ko si May yes Salazar. po, kailangan mo may justifiable circumstances po. Like it amounts po sa parang basic services para sa mga tao, pero if it's more on political pressures or interferences, I think it's gonna be denied outright po. So ito nakakatawa to, attorney, no? So dapat pala
pinag-resign ko na o kaya tinanggal ko na si SK bago Bago pa mag-election po mag-election period. Yes po, tama. So, ito ho, yung suspension of any elective local officer. Yes po. Well, same thing po. Hindi po, hindi po empowered yung ating mga appointing authority during the election period kasi baka po magamit po sa politika na kapag hindi kita kaalyado, tatanggalin kita. Kapag Correct. hindi mo ako susuportahan, mawawalan ka ng pwesto sa City Hall or any departments sa aking opisina. Kaya po, sinet po itong mga prohibited acts para makita po ng mga officials natin na restricted or limited ang kanilang power during the election period. Lahat po ng command ay mga galing po sa COMELEC, katulong po yung ating mga partners and stakeholders, specifically the PNP, AMP po, and the rest of the partners and stakeholders para ma-ensure po na payapa at maayos po yung ating election po. Maraming salamat po. Yes po. At Kags Butch, karagdagang tanong lang din po dahil po marami pong nagsasend ng mga messages sa atin. Pumili po tayo ng mga katanungan na palagi lumilitaw galing po sa ating mga televiewers at netizens. Ito po, paano daw po kung SK Chair or Kagawad incumbent, tatakbo yung mas nakababatang kapatid na SK? Pwede po daw ba kung pababa na yung SK na nakaupo or dapat daw po bang mag-resign para po payagan ng COMELEC? Yeah, attorney, kasi ang dami talaga nagtanong niyan kasi yung last na nandito si Attorney Boom, ang napag-usapan namin ay gray area. Pero hindi na namin na-tackle talaga. Ngayon po nandito po si Attorney Boom para yung specifics talaga at saka ano ba talaga, Are? I see. Well, as discussed during my last guesting, it's a good thing na meron tayong batas na Sangguniang Kabataan Reform Act. The only law na I can think of na merong provisions against anti-political dynasty. And specific po sa Sangguniang Kabataan Reform Act na kapag ikaw ay magpa-file ng candidacy, dapat hindi ka related within second degree by affinity or consanguinity sa mga incumbents na barangay officials, regional, local, national. Hindi po sinabi doon o hindi nakasama doon sa prohibitions po na dapat ay wala ka rin kamag-anak na incumbent SK. Kaya ang opinion ko po dyan, if it is SK chairperson ng incumbent, si Kagawad, yung kapatid po niya na gusto mag-succeed sa kanya as an SK chairperson, hindi kailangan mag-resign po ni incumbent SK chairperson kasi hindi po siya covered ng prohibition sa batas. Okay po. Okay, hindi raw kailangan mag-resign ni SK Kagawad o ni SK Chairman kung may papalit na kapatid na tatakbo sa susunod na eleksyon. Malinaw po yan. Ito po, ako din medyo nalito kasi narinig ko si COMELEC Chairman George Garcia na up to the 4th degree of consanguinity. Pero ayon sa batas, hindi naman, ewan ko lang kung binabago po, Attorney Boom, pero ayon sa batas, hanggang 2nd degree of consanguinity and affinity lang. Pero narinig ko po mismo si Chairman, kanina lang po, nung papasok ako, up to the 4th daw. Ano ho ba talaga? I'm sorry to put you on the spot. Baka slip of the tongue pero nakalagay sa batas kasi 2nd degree po. Yun na nga. Kasi pa may mga confusion po. Ang 4th degree po hindi po siya sa iba po siyang batas, not sa Sangguniang Kabataan Reform Act. So usually prohibition po 'yan sa appointments. For example, kung ang appointing power po ay kamag-anak mo by consanguinity or affinity within 4th degree, bawal. Pero as far as Sangguniang Kabataan and Reform Act is concerned, malinaw po na nakalagay sa batas, 2nd degree po. Okay po. Okay, second, tandaan na natin yan. Okay, malinaw na po yan. Yes po. At para naman po sa ating bonus question, according to COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kakasuhan daw po ng COMELEC ang mga naghain ng COC, ngunit mayroon pa rin nakakalat na campaign posters kahit walang nakalagay na vote. Paghain ng COC, considered na po na kandidato na po kayo, lahat ng pagpapakilala, basta may kinalaman sa politika ay kakasuhan kayo ng COMELEC for premature campaigning. Baka po meron po kayong mga ilang paalala po para po sa ating mga magkakandidato ngayong BSK. Alright, well, it's a good thing na very proactive po yung ating Honorable Chairman George Garcia. And isa sa maganda po na pronouncements niya is hindi po applicable yung Peñera ruling sa ating barangay and SK election. So, ibig sabihin po, before kasi ang ruling, premature campaigning would start during the campaign period So, this time around, the moment na nag-file ka ng certificate of candidacy, hindi ka na pwedeng gumawa ng any activities directly or indirectly para i-further ang iyong political candidacy. Very strong po yung message na gusto po i-convey po ni Honorable Chairman Garcia
na just in case po na mag-file po kayo ng Certificate of Candidacy, tapos po may mga previous po kayong pinost sa mga tarpaulin, posters, or even yung mga pinopost niyo po sa social media. It's very prudent na tanggalin po siya. It's not just for yourself, but for your constituents and would-be supporters. Kasi I believe, mas may inspire po yung ating mga kababayan na bumoto po nung mga barangay officials at saka SK na sumusunod sa batas kahit hindi pa ho sila nahahalal. And yun po yung message po ng aming komisyon, ng aming COMELEC chairman, na bigyan po natin ng consideration yung mga kandidato na sumusunod sa batas. Yun po. Maraming salamat, Attorney Boom. Mamaya po, pag-uusapan po natin sa next segment, yung galawan naman sa social media. Pero pinagbilingan ni Attorney Boom, tanggalin nyo na lahat ng inyong mga tarpaulin bago pa kayo maghain ng COC. Lahat po yan dito sa Barangay Tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo.